Siguro nito ang simple na pataas. Wala. Sige mo naman yung pinawagan na sa mga. Sige. Alam mo yung 40 pataas. Sabihin mo na pinang sa siya. Umanda ka. Umanda tayo naman si Abraham. Hindi naman magaling si Abraham kaya pinawag ng Diyos. Nag-uusap lang sila. Ang alam nila yan, madalas yan. Ang kita sa time, 75 na he's already mature. That's why we need to mature in such a time na pagkatuloy, pwede na akong ipagkatuwala na sa atin nila ang kayamanan ng nagkakita. Okay? Sabihin mo maghihil tayo. Sabihin mo sa katabi mo, maghihil tayo. Yan, maghihil lang tayo. So ito na pagsubok. Abraham, i-alin mo nga sa akin pa isang anak mo, yung pinakamamahal mong anak, dalhin mo siya sa bundok ng Moriah. Ang tuod, iksyan ko na, sunugin mo. Kasi ganun po. Ganon ang pag-aalay nila. Ang inaalay nila ay tupa. Sinusunod. At ito ang tulog ay tulog. Okay? May pagsubok, may tulog. Kinabukasan. So, kahapon sinabi ni God, ngayon, kinabukasan, maagang nagsimba si Abraham ng mga kahoy na gagamitin sa paghahandog at isinatay niya ito sa asno. Lumang at siya kasama si Isaac at ang dalawang niyang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Ang ikatlong araw ng paglalakbay ay nakita ni Abraham na hindi kalayuan ang lugar. Ang sinabi sa kanya ng Diyos. Na sinabi sa kanya ng Diyos. So, hindi yung tulog ni Abraham. Doon lang sa tulog niya, makikita natin na hindi siya kumukontra ang tulog. Kasi ang kailangan noon sa paghahandog ay ahoy, kahoy, ang masunod, altar, at of course, yung pinaka-importante, yung lihahan. Sa upugan ni Abraham sa pinagawa ng Lord, nagsibak siya ng kahoy. Sinanay niya sa asno, kasama niya dalawang alipin. Isip ko, bakit kaya nagsama ka sa ng dalawang alipin? Bakit hindi na lang sinong dalawang isa? Sa akin nga ito, this is just a feeling. Bakit ito? If you know Abraham to the stories na binasa naman at nabibigyan naman. Abraham is the father of not only Moses, but regarded as the father of faith. Ang masanang pananampalataya. At sa kanyang estado, nakikita ko na gano'n kalindi, gano'n katangi-tangi ang pananampalataya. So bakit siya nagsasama ng dalawang kalindi? Nang isip-isip ko lang po, alam ni Abraham na may gagawin kailan ang Diyos sa bundok na ito. Nais na masaksihan ang dalawang alipin. Upang hindi lang ito isang istorya ng mag-ama. Kung hindi mag-amang tinawag ng Diyos at may katotoo na hindi naman narinig ang sinabi ng Diyos. Pero dahil nasaksi mo nila, sa dahil magiging patotoo ng kailangan ng Diyos sa aking gawin. Dalawang alipin. Nakakausap natin yung dalawang alipin. So kasama niyo ho, yung dalawang alipin. At ito ho ang pahayag ng pagtitiwala. Kaya sinabi ni Abraham sa dalawang alipin, ang ganyan, dito muna kayo at bantayan ninyo ang asno dahil aakyat kami roon para sumamba sa Diyos.
Ngayon pa, babalik din kami agad. Why did he say, babalik din ako agad? Babalik din, we will return to you. Babalik din kami. Ako, tsaka yung anak ko, babalik kami sa inyo. Dito lang kayo, kami ang aakad. Sabi ka pa nakikita ko, kailan mo hindi pagpapilala? That was prophetic. Nagpakayag si Abraham, babalik kami. Kami mag-ama, babalik kami sa inyo. Pagkatapos namin sumunod. So, ginawa niya Abraham, pinapasan ni Abraham kay Isaac ang mga kahoy na gagamitin sa paghandog. At siya ang nagdalan at sulod. So, ang itinuha yung tatlong bagay. Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang mga kahoy. Sa Abraham naman, dinala niya ang sulod at tama. So, ang meron yung dalawang mahalagang bagay. So, meaning fire. Kaya, meaning death. There is no worship or sacrifice to God. Every time we worship, every time we come to worship, a part of us should die. Sa amin ito. It's not just about singing and raising up our hands. Pag lumalapit yung tayo kay God, at ang pangingin tayo sa Kanya, at nakatagpo natin sa something is dying. Hindi yung papagayans, it's a sign of surrender. Lord, patayin mo na, hindi ko nakas-nakas. But the fire of the Lord will continue to cleanse us. Upang magmatsurpo tayo. Then, bakit kailangan ng gato? Ano nagagawa ng panggato? Sino nagluto pa rito ang magamit ng panggato? Ano ba si Jeremy din sa amin panggato? Anong ginagawa ng panggato? Ha? So, iluluto mo yung anak mo. Okay, sorry. You know what? Fire lights too. Yung panggato, it keeps the fire burning. So, pag ako magsindi, huwag mong gatong na. Yung mga kapay sa ako. Pag mong gatong yung panggato, isa ang sindihan mo. Ano mangyayari? Pag nasunod mo yun. It is a reminder to us that we have to keep the fire burning. The fire of worship. The blessing will be siguro pupunta lang tayo dito, nagawa pa ng operation. No? Kahit wala nang tayo dito, we should always remember that fire has continually tuloy na naglilinis upang tayo mapalinis at matulungan tayo na mawala doon sa lumang tayo. Hindi pwede yung sunod tayo kay God na hindi tayo mamamatay. If we once we decide to follow God, yun ay umpisa, matayan. Naman natin sa ito. So, the new rebels. Tama? So, after this, wala na kayo mababalitaan sinunod kasi Abraham. Sino nga sinaroon ng istorya? Iba na ang istorya na yun. Naging mas masunod siya. Kahit na ang hinihingi sa kanya ng Panginoon ay ang pinakamahalaga na anak at pinakamahalaga na anak. So, nagtuloy po, pinapasa nila Abraham kay Isaac ang kahoy na gagamitin sa paghandog at siya ang nagtala ng itak na siguro. Natandaan mo ang storya. Meron mo meron din umakyat sa bundok, may dalang kahoy na parang ginawa. Kaya si Isaac,
mga mandato. Pero may umakyat eh. May umakyat sa bundok, may dala-dala din sa tao. Sino? Sabi nito, ipinakasan ni Abraham kay Isaac ang mga kahoy. So meron din mo, nagpasa ng tao sa bundok. Sino? Ano? Father. Si Jesus. Dahil yung pagkahaling tulad pagsasalawan ng pagdating na pag-iligtas. Nadami yung pagsasalawan, kayo na lang po umasa. Tawag na tayo ng hapon dito. Pero ito ko eh. Nabalangtad, isa ng dito. That is the same thing. Jesus, pasanin mo ito. God, same thing, pasanin mo ito. Nabumagyat sila sa bundok. So, kompleto, may itak, may sulo, may panggato. Tapos naman lakad sila, sinabi, o pinanong ni Isaac, Ama! Sumagot si Abraham, bakit na? Nagtanong si Isaac, magdala po tayong sulo at panggato, pero nasaan po ito pang-ihandot? Ito yung pibatan. Sumagot si Abraham, Anak, ito yung pangalawang pagpapahayag ng pananampalataya. Galingan ba, aakyat kami, babalik kami. Ito, ang sabi ni Abraham kay Isaac, ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng tupang ihanin. Ang Diyos ba mismo ang magbibigay sa atin ng tupang ihanin? Sino? Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Ang ganda ko ng larawan dito, ng pagsasalawan. Tawag sa English, foreshadow o foreshadow. Ang ganda. Ang ganda ng revelation ni God kay Abraham. Ang Diyos mismo ang siyang magbibigay ng tupang ihahandog. The Lord will provide. The Lord will see to it. Yun yung tunay na meaning ng Hebrew. Hebrew. The God who sees to it. Abraham had faith in God that He will fulfill the promise. I will bless you. You will be the fathers of many nations. I will bless those who bless you and curse those who curse you. Okay. Experience lang po. Dami lang po. Yung Genesis 1:12 na po yan, nagagamit ko ngayon sa araw-araw. It's like I said 3 weeks ago, but 50 weeks that life has been challenging. But it helps me contain or manage my own. I will bless those who bless me. And I will curse anyone who does you wrong. If I take my wrong, bahala. I will move on. This is why I believe God said, vengeance is mine. But again, pag sunod po talaga ang kumilos, kasi kahit gaano kasama ng isang tao, may puwang pamisa sa kaharian ng Diyos. Hindi siya maliit sa pwera. Of course, bigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon. Now, sa akin lang po, experience ko, sa belief ko, ang laging belief na God, I will bless those who bless me. God will bless me. And I will curse those who do me. Magiging panata ko, yung God. So, ito na po. At pag
marunong sila sa paglalaba. Nang dumating sila sa lugar na sinasabi ng Diyos, o may specific na lugar, gumawa si Abraham ng altar na bato. So, ano na po yung altar? Kompleto na. Pag-ando. May taba? May itak, may sulok. May altar. Ano yung iyahan ko? May gawin pa ito. So, ready na si Abraham. Mga sa altar na bato, at inihanda na niya mga tao sa ibabaw nito. Pagkatapos, ikinapos na si Isa at higa sa ibabaw. Ibig sabihin, mga tatay,